Ngayong umaga ay nagkaroon po ako ng mga konting research in the past days. And I was surprised that actually, kung inyong mapupuna, last Sunday is not a normal service that we have. And it was not planned by man. Kasi lahat po binago eh. No? Lahat ng nakaplano, binago. Lahat ng nakalista, hindi nasunod. And even Pastor Rod, hindi rin siya nag-prepare ng kung anong message. Something like what God would like to tell him. And at the same time, hindi ko rin po maintindihan na naramdaman ko lang na God is doing something different. And afterwards, ay may mga ilan po na nagpapasalamat kasi parang sa kanilang puso, gusto nila mag-worship ng mas mahaba, ng mas matagal. So, nagpapasalamat sila na parang inalaw yung ganong klase ko na wala tayong ginawa, kundi magpuri lamang sa Panginoon, mag-celebrate. Did you feel the spirit of celebration last week? Praise God. Praise the Lord. Pero alam niyo po ba kung ano ang actual na celebration last week? It's Rosas Ana. Rosas Ana po nung last week. Nagtapos po ang Rosas Ana Sunday 6 p.m. So it seems like God wants us to celebrate that day. Praise the Lord. Wala tayong alam kung ano ang ating isi-celebrate. Basta nag-celebrate lang po tayo. Praise the Lord. And Rosas Ana pala. And alam po ba ninyo, sa Rosas Ana, New Year po yun ng Israel. Ang ginagawa po yan nila ay magkakaroon po sila ng 2 araw. Ginawa po nilang 2 araw para po wala pong sasablay. Kasi ang nangyayari po ay ibang date dito sa ibang panig ng mundo, iba din naman ang date doon sa kabila. So, ang ginawa po niya ng mga Hudyo, ginawa po nilang 2 araw para kahit sa ang panig ka ng mundo, there is a time, the exact time of God, na sabay-sabay pa rin kayo. Kumbaga, kung dito ka late ka, kasama ka pa rin. Kung advance ka naman, kasama ka sa gitna. So, ginawa nila yon. And alam niyo po ba na sa Rosas Ana, bawal po mag-prepare ng mga maasim at mapait. Parang Chinese lang. Kung sa mga Chinese pa, dapat ikaw hada malagkit. Diba? Dapat ikaw lagay bilog-bilog. Naalala ko yung isang kwento. Sabi ng incheck, ako bago klase incheck. Ako payo inyo. Para ganda inyo buhay, huwag kayo handa malagkit. Pag kayo handa malagkit, baka ang malas dikit, hindi alis. Huwag kayo handa bilog. Kasi kapag ito gulong, kapag actually gulong, hindi balik. Kaya pala kayong may pera. Para dami pera, huwag kayo handa. Yun ang sabi ng incheck. Para makatipid, huwag na maganda. So, sometimes mga kapatid, yung New Year, nakapagtataka, no? Bakit merong mga, parang ang sa iba mga pamahiin? Because they always believe that first impression is last. Ika nga. And naniniwala po sila mga kapatid na parang sineset ng utak mo ang papuntahan mo. Gayon pa man sa Israel, mga kapatid, ang kanilang basihan is the presence of God. If God will bless them on that New Year, garantisado, they are confident that God will bless them the whole year. Yun pong kanilang basihan. Pero para ma-celebrate po nila ang kabutihan
at tamis ng biyaya ng Panginoon, hindi sila naglalagay ng kahit na anong maasim or mapait. Wala po sa Bible yun. Alam niyo po ba kung anong inanda nila? Matatamis. Matamis ba ang donut nung last Sunday? Nag-timing yung donut, ano? Minsan lang tayo naghahanda dito. Praise God. Praise God. Nag-timing din yung donut no? Na matamis, isang matamis na handa. Praise the Lord. Gayunpaman, mga kapatid, ang Rosas Ana ay isa sa mga halagang feast of the Jews. Now, I would like to put this in your mind, that God follows the feasts. He follows the feast. What year? That would be the question. Kung anong taon, medyo yan ang ating medyo, wala po tayo dyan pasiyan. Kung anong taon. Pero tandaan po ninyo, the feast of the Jews starts in the Passover. Right? In the Passover. The next day, Feast of the Unleavened Bread. 2 days po yon. The next day, Feast of the First Fruits. Si Jesus Christ namatay, Feast of the Passover. He was buried, Feast of the Unleavened Bread. Ang kasalanan, hindi dapat, wala dapat, kumbaga tinatanggal sa lahat ng pamamahay, sa lahat ng sarili. Kumbaga, ililibing mo. And the next day, Jesus was resurrected on the day of the Passover, or the first fruits. So the Bible says that He is the firstborn of all creation. And 50 days later, there is this feast of the Pentecost. And at Pentecost, on that day, the church was founded. And the first outpouring of the Holy Ghost was experienced. That's 50 days from the feast of the first fruit. Now, after that, 3 months pa ang lilipas, matagal ang lilipas, bago po ang tinatawag na Feast of the Trumpets. And that is the Rosh Hashanah. Yan po ang Rosh Hashanah, mga kapatid, na kung saan tutunog po sila ng trumpeta or ng tinatawag na shofar. Ang shofar ay horn ng sheep or ng ram. Yung nakabaliko minsan yan. At yun ang kanilang pinapatunog. At alam nyo ba na there are 100 notes that should be blown within that span of celebration. 2 days. 100 notes pala ang kaya ng shofar. Hindi ko alam kung paano nila gawin yon. Kasi, di ba, isang ano lang yan. Pero siyempre, nakokontrol siguro yon sa hangin. And New Year or Rosh Hashanah, mga kapatid, is the recollection. Meaning, yan po ay ang pagtatawag. Then, meron din po siyang pagtunog ng celebration. Ito po ay nagpapahayag din ng new beginning. No? Yung bagong pagsimula. Ang luma ay lilipas na. Sinadya po ng Panginoon na meron pong New Year palagi. Bakit hindi na lang dire-diretso? May New Year palagi. This is actually a reminder sa bawat isa sa atin na ang ating mga buhay dapat merong pagbabago. Meron dapat beginning sa atin, mga kapatid, remembering how God changed your lives. And take note, brethren, at kung inyo pong maalala niyan, pagkatapos po, magkakaroon po ng 2 weeks na pagitan is the Feast of the Atonement or Yom Kippur. There will be atonement
Then the next week of that is Feast of the Tabernacles. Now, the first 4, there are 7 major feasts. At yan po lahat ang aking binanggit. The Passover, the first fruit, the unleavened bread, the first fruits, the Pentecost. And then, there is this Rosas Ana, which is Feast of the Trumpets, and then Atonement and Tabernacles. Now, the first 4 has been fulfilled. But we know what's next is a new beginning. But before that, if you can remember, I have these messages during our lockdowns. That before the New Year, the day before, there are offerings of mixed fruits. Harvest offering. Magkakaroon ng harvest. And so, mga kapatid, nagpapahayag yan. That when the trumpet, sinasabi pa nga po ng Thessalonians at ng Corinthians, mga kapatid, na sa the day of the rapture, ang anghel ay tutunog ng kanilang mga trumpets. And then God will collect all His saints and His elect in all corners of the earth. At ano po ang mangyari? Yan po ang tinatawag natin na rapture. So meaning, more or less, ang rapture ay maaring magaganap sa ganitong klaseng mga pagkakataon. Praise God. Ako, how I wish sana nag-rapture na nung linggo. Sigurado sana yun. Kaka-speaking tongue lang eh. Praise God. Wala namang pinakamalaga rito makasama ka eh. Pag makasama ka, the Bible says, blessed and holy is he that hath part on the first resurrection. For such the second death has no power in him. So mga kapatid, yung araw ng Rosas Ana is also hudyat din yan na matatapos na ang luma. Ngayon, magsisimula ang bago. At alam ninyo mga kapatid, ang Feast of Tabernacles ay nagsisignify ng millennium reign of Jesus Christ, in which it is Jesus Christ that will reign on earth. The demons, the devil, Satan will be bound in the bottomless pit, where the angels will seal it and will guard it for 1,000 years. And now, mga minamahal, sinasabi ng ating Panginoon ito para po mag-remind sa atin na lagi ang ating Panginoon ay may mga plano na gusto niya magkaroon ng mga bagong panimula. At sa ating mga buhay, dati po tayong mga walang nonsense or mga nonsense, hindi kapuna-puna ng mga tao. Pero nung tinawag ka ng Panginoon, mga kapatid, ikaw ay binago. The Bible says in 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Yan. Yan po ang New Year mo. Sa araw na ikaw ay nabautismuhan sa pangalan ni Kristo Jesus, yan ang New Year ng buhay mo. At yan ang pinakamahalagang New Year, mga kapatid. May dalawang New Year na binabanggit ang Rosas Ana at ang tinatawag na Passover. Sa Passover, mga kapatid, New Year din ang tawag sa kanila doon. Sa ating buhay, may dalawang New Year din po tayo. Ang isa ay birthday natin, ang isa ay baptism day natin. Nung ipinanganak ka, you need to give thanks to God. Because He had given you this life. But ang pinakamaganda na i-celebrate, yung araw na kung saan nabago ang buhay mo, nabago ang kalagayan mo from sinner to a saint. Praise God. Yan po ang New Year.
natin natandaan ninyo. I do not know kung natandaan nyo pa ang araw ng inyong baptism. Pero ako hindi ko makalimutan. That was October 30. I will not mention the date, the year. But that's October 30. And I received the Holy Ghost April 27. 1 year and a half later. Kaya sa inyo na bago pa man na-baptize, naka-receive na ng Holy Ghost, magpasalamat kayo sa Panginoon. Sa inyo na kababaptize lang, nakatanggap agad ng Holy Ghost, pasalamat kayo sa Panginoon. Kasi merong 3 taon na, wala pang Holy Ghost. Merong 5 taon na, wala pa rin Holy Ghost. Merong 15 years, wala pa rin Holy Ghost. Ewan ko kung kailan niya tanggapin. Pero mga kapatid, ang Holy Ghost, hindi po mahirap tanggapin dahil naibigay na yan. Ang problema lang, hindi ka marunong tumanggap. Everybody should praise the Lord. Kanina may nakatanggap ng isa. Somebody got the Holy Ghost. Sa mga ilan na nag-i-struggle pa, huwag na kayo mag-struggle. Ang sikreto sa pagtanggap ng banal na espiritu ay maging masaya. Purihin mo lang ang Diyos. Purihin mo lang ang Diyos. Sabi ng iba, bakit pag nakatanggap ng Holy Ghost, laging hallelujah? Totoo. Kahit ako, nagtataka ako. Parang wala pa akong may na-experience na isang tao na nag-receive ng Holy Ghost. Maybe meron, pero wala pa ako sa church. Karamihan na nag-receive ng Holy Ghost, they always on the hype of worship and they are saying hallelujah. Alam niyo po ba mga kapatid na ang hallelujah ay hindi po dating ginagamit? Dahil ang hallelujah, anghel lang ang gumagamit. Because hallelujah is the highest praise. Kaya nalulungkot ako sa mga taong kinukutya ang word na hallelujah. Nakarinig ba kayo? May mga nungungutya, mananagot sila sa Diyos. Dahil ang hallelujah sa Revelation mo lang mabasa. And on that day, the angels will shout hallelujah. At yan po ang highest praise. So mga kapatid, kung kayo ay mag-worship sa Panginoon in just a moment, bago tayo may chance pa rin. Alam ko, karamihan sa inyo satisfied na. Pero mga kapatid, nasa atin kung sapat na ba sa atin yung ganun lang. Sapat na ba yun? Yung nabigyan ka lang ng konti, di ba? Sapat na ba sa'yo yung patak-patak lang ng alcohol? Ganito? Sapat na? O gusto mo ito talaga? Di ba mas magandang ganito? Praise God! Pero nasa sayo yun eh. Kasi kung pumatak na, tapos tumalikod ka, edi yun lang. Pero kung insistent ka, you insist. You insist. Hindi, Lord, ayoko ng ganito lang kaliit. Ayoko ng ganito lang kaliit. Gusto ko, Lord, buo. Buo. Tandaan ninyo ito, God will never fail you. Hindi kanya tatalikuran kung you will insist to receive the blessing. Mga kapatid, ang number 1 na kalabanin mo ngayon is your heart, your mind, and your flesh. Ngayon pa lang, sabihan mo na sa iyong laman. Maaring ang ilan sa inyo ay pagod, ilan sa inyo galing sa trabaho, ang ilan sa inyo ay Monday to Saturday nagtrabaho. Pero mga kapatid, ang inyong isip at ang inyong determination can overcome all the obstacles in the flesh.
At sasabihin mo sa iyong sarili, ngayong araw determinado ako. Hindi ako aalis sa lugar na ito na hindi ko maramdaman the fullness of the Holy Ghost. Hallelujah! Yan po ang New Year natin. That is why ang New Year paulit-ulit, because God wants you to renew your commitment to God. Lagi nating i-renew ang ating desire sa Diyos. Mga minamahal, itong Rosasana is a very important event maging sa church. So kung hindi man dumating ang Panginoon itong 2020, baka sa 2021. Pero hindi ko rin masabi, mga kapatid, kung i-eksakto ng Diyos kasi baka may sariling kalendaryo ang Diyos. Yun yung problem natin dahil marami na pong baligtad ang ating kalendaryo. Pero ang isa pong katotohanan, malapit na po. Patakip silim na po. Sunset na ngayon. Mga minamahal, malapit na pong lumabas ang bagong panahon. That is the new beginning at yan po ay ang katapusan na rin ng lumang mundo. Kaya mga kapatid, kung ating titingnan, when the world is too wicked, God designs annihilation to start a new beginning. Kung maalala ninyo mga kapatid, ilang beses ba nagpalit ang Diyos ng kanya mga plano para maglikha ng panibagong generation? Nauna actually ang kay Noah. Hindi na nakita ng Diyos na may dahilan pa para mabuhay ang mga taong masasama. Umabot na sa sukdulan kaya ang sabi ng Panginoon kay Noah, magpapadala ako ng baha, ng dilubyo. At sabi ng Panginoon, babaguhin ko ang lahat. Ang lahat ng mga tao, bagong generation, lalabas ang kan ni Noah. Kaya tayong lahat actually mga kapatid, technically, galing kay Noah. Maraming lahi na lumabas kay Adam and Eve. Hindi po ba nakasulat? The Bible says that they begat sons and daughters afterwards. Pero lahat ng tao actually ngayon, galing na sa kay Shem. Galing na po sa kay Seth. Galing kay Seth. Kasi namatay si Abel eh. So si Seth, papunta po kay Noah. After kay Noah, lahat po tayo, galing na kay Noah. Binago niya. Pero hindi pa rin nagbago ang tao. Kaya ang ginawa niya, pumili naman siya ng isang tao ulit. At yan si Abraham. Para magkaroon na naman ng bagong generation. At mula dyan ay lumabas ang Israel. Pero ang Israel ay masyado namang matigas ang puso at ang ulo nila napakatigas. Hard-headed pa nga ang tawag ng Panginoon. Kaya kinausap ng Diyos si Moses. Sabi niya, Moses, lahat ng mga taong ito napakatigas ng mga ulo. Ang kanilang puso ay wala sa akin. Papatayin ko silang lahat. At sabi niya, gagawa ako ng bagong generation mula sa iyo. Wow! Grabe! Sabi niya kay Moses, kung ikaw si Moses, ano kaya? Wow! Ako na, papalitan ko na si Abraham. Papalitan ko na si Abraham kasi ang sabi ng Bible sa kay Abraham ang gagaling. Ngayon, sabi ng Panginoon, tatapusin niya, ubusin niya ang lahat ng lahi ng Israel, mula na lang kay Moses manggagaling. Pero si Moses, hindi greedy. Napaka-humble talaga na klase tao. Hindi siya nagtitake ng opportunity. Ang sabi niya, Panginoon, pag pinatay mo yan sila, anong sasabihin ng Egypt? Anong sasabihin ng mga kapaligiran dito? Pag pinatay mo yan sila, sasabihin nila, tingnan mo ang Diyos nila, pinalabas sila pero hindi sila kayang dalhin sa pinangako. Gusto mo yan, Lord?
Ang galing, no? Na negosasyon, no? Alam nyo ba, mga kapatid, na kaya nyo mag-negotiate sa Diyos? Kaya mag-negotiate sa Diyos. Hindi na magandang paparating, pero ang kailangan na yung puso mo at ang kaisipan mo, hallelujah, magpapasailalim sa kalooban ng Diyos, and you can negotiate the change of plan. Si Abraham, ilang beses niya binagong plano ng Diyos. Si Moses din, mga kapatid. Kaya, kung inyong makita, mga kapatid, God would always want just only a group of people. It doesn't matter to God kung magsisimula siya sa konti. It doesn't matter kung isa na lang o isang pamilya lang ang pinagmulan. Napunan nyo ba yon? Hindi ito paramihan. Dahil ang Diyos kaya pong gumawa, kaya po siya magparami ng generation. Pero isa lang ang ninanais ng ating Panginoon. Sana na ang generation na yan ay tagapaglingkod ng Diyos, tagapagsamba ng Diyos, tagapagpuri ng Diyos. Hallelujah! At gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos. That is why hindi pa rin nasolusyonan ang ginawa niya. Siya na lang, nagbayad na lang siya ng kabayaran ng kasalanan, and then pagkatapos, ngayon, nagre-recruit na naman ng Panginoon. Hallelujah! Ang sabi ng ating Panginoon, whoever may come. At ngayon, alam niyo ba kung sino yon? That is the church. Alam niyo kung sino ang church? Kayo. Kayo na ngayon. Kayo na ang pinili ng ating Panginoon. Ngayong umaga, I have a very short time, mga kapatid, na ipakita sa inyo. But I would like you to understand that like Rosas Ana, which is a new beginning, the time of Noah is also a process of God that there will be a new beginning. At ngayon, mga kapatid, ang panahon ni Noah ay ganun din sa ating panahon. That means, malapit na pong matapos ang plano ng Diyos sa old. Ang lumang generation, mauubos na, mga kapatid. At magkakaroon na po tayo ng mga panibagong generation. Praise the Lord. Kaya dadaling ko po sa inyo, Noah's time is our time, a new beginning. May bagong simula. Malapit na po. Ang sabi po ng saan ba ito? Okay. Genesis chapter 11, verse 11 to 13, mga kapatid. Basahin po natin. The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. And God looked upon the earth, and behold, it was corrupt. For all flesh had corrupted his way upon the earth. And God said unto Noah, the end of all flesh is come before me. For the earth is filled with violence through them, and behold, I will destroy them with the earth. Nakita niyo po ba ang sitwasyon? Kurap ang mga tao sa mundo at napuno ng kaguluhan. At nung makita ng Diyos na ang lahat ay nagiging kurap, ang sabi ng ating Panginoon, dumating na ang katapusan ng mga tao. Napuno na ito ng kaguluhan, and I will destroy them with the earth. So makita po natin, mga kapatid, marami pong mga tao nagsasabi na ang Diyos ay maawain, naawa siya sa lahat ng tao. Totoo po ngayon. Pero dumarating po ang panahon na ang palugit ng Diyos ay nauubos. At wala po siyang pakialam kung ilan ang maiwan. Mga kapatid, ginusto man ng Diyos na iligtas ang lahat dahil ang sabi po niya sa Genesis, sa verse 14, make thee an ark of gopher wood. Room shall thou make in the ark, and shall pitch it within and without with pitch. Meaning, meron po siyang
parang glue na nilagay loob at labas at marami pong mga kwarto sa loob ng arka. Nakapanghinayang mga kapatid sapagkat ang mga rooms na yan supposedly they are designed for human abode. Unfortunately, dahil wala naman pong taong pumasok, hayop po ang nakinabang. Ang sabi po ng verse 15, "And this is the fashion which thou shalt make it of. The length of the ark shall be 300 cubits, the breadth of it 50 cubits, and the height of it 30 cubits." So lumalabas po na ang arka is approximately 450 feet to 500 feet ang haba. That means 150 meters to 200 meters ang haba. Akalain mo yon? Sobrang laki, di po ba? Kahit ito nga na nga lang sobrang laki. Pero mga kapatid, dumating po ang judgment ng Panginoon at sinasabi niya nga, nung dumating ang ating Panginoon, ang sabi niya sa Matthew 24 verse 37, "But as the days of Noe were, so shall also the coming of the Son of Man be." And so, makita po natin, mismo ang ating Panginoon nagbigay sa atin ng kaalaman na ang panahon ni Noe, kung ating pag-aralan, ay ganun din sa kanyang pagdating. So, ibig sabihin, hindi po malayo ang mga nangyari doon kay Noah or ang mga events or ang mga scenarios sa pagdating din ng ating Panginoon na alam natin, yan po ang katapusan ng mundo. Ano po ba ang nangyari doon? Praise the Lord. Una, 7 days before the flood, Noah and family entered the ark. Nakita nyo yan? Wala pa pong ulan. Wala pa pong baha, nasa loob na sila ng arka. Right? So ito po yung masasabi po natin na kung ito ang plano ng Diyos sa pagliligtas ng kanyang mga pinili, kagaya din po ni Lot sa Sodom and Gomorrah. That means, mga kapatid, maaari mayroong transition, pero hindi po tayo dadanas ng matinding kapighatian. God will save His church before the tribulations, the great tribulations, mga kapatid. So marami pong nagsasabi na may tribulation muna. Pero mga minamahal, ang tribulation na word kasi maraming meaning. Kaya depende po yun kung ano po ang ibig sabihin. Pero sa plano ng Diyos, 7 days before the rain, they are already inside the ark. What's next? 40 days of rain ang sumunod. And then, ang tubig, 40 days na ulan. Naalala niyo po ba ang Undoy? 1 linggo lang yon na ulan. Wala nga ulan sa Maynila noon masyado. Ang ulan doon sa mga bundok sa paligid. Pero nakita naman ninyo, ang Undoy ay nanatili ng mahigit 1 buwan ang tubig. Sa kanila, water stayed until the 150th day. Right? And then, water starts to recede. And after 93 days, after the 150th, the mountains are visible. Oops. Ano nangyari? Ayaw? Yan. After another 40 days, Noah sent out the raven and the dove. Ang raven hindi bumalik, the dove returns. And after another 7 days, Noah sent dove again, and the dove returns with olive leaf. That means may buhay na. And after another 7 days, Noah sent out the dove for the 3rd time, and it did not return. Yun yung pagpinadala ng Panginoon. Kasi ang raven, kaya hindi po bumalik, kasi
may makain siya na mga bulok na mga posible yung mga hayop o mga tao. And after 300 days, sabi po ng Genesis chapter 8 verse 3, after 300 days since the first day of the flood is over. Pero hindi pa nakalabas sila ni Noah because after 14 days, another 14 days, Noah opened the covering of the ark. Naghintay pa siya ng 14 days, sa kanya binuksan ang bubong ng arka. Then after 56 days, Noah get out of the ark with all the animals. The total number of days inside the ark is 377 days or more than a year. Nandun lang sila sa arka. Ang aking hindi maintindihan, paano sila nakastock ng pagkain? Para sa isang taon? Is it not amazing how God provides for His people? Nag-worry tayo sa lockdown na isang buwan, isang linggo, 2 linggo. Nag-worry tayo kung ano na lang mangyari sa atin. Sila more than 1 year, hindi sila nababahala. God provides what they need. Hallelujah! Kaya kung titingnan po natin ang summary, ano ba nangyari? Yan. 7 days before the flood, pumasok si Noah, then 150 days the flood rises, 150 days water recedes, then 70 days Noah stayed in the ark. Kung ating makita, mga kapatid, ang judgment dumating, walang may nakahanda. Wala po. Dahil lang sabi po ng Genesis chapter 7 verse 23, and every living substance was destroyed, which was upon the face of the ground, both man and cattle, the creeping things, and the fowl of the heaven, and they were destroyed from the earth. And Noah only remained alive, and they that were with him in the ark. Now ngayon, mga kapatid, judgment came, and no one was able to escape from it, even the old one, the women and the children. Wala pong may naligtas. Ngayon, marami pong nagsasabi, kung ang sabi daw ng Panginoon na ang kaligtasan natin ay maborn in water and of the Spirit, paano daw yung mga bata? Paano daw yung mga matatanda? Paano daw yung mga nasa bundok? Bakit problemahin mo yun? Problemahin mo sarili mo, huwag yung ibang tao. Everybody say praise the Lord. Kasi ganito lang kasimple, ikaw ngayon may oportunidad ka para sundin ang salita ng Diyos. Hindi mo sinunod, ganun din yan sila mangyari. Kaya huwag mo silang problemahin. Problemahin mo ang sarili mo. Paano mo masunod ang salita ng Diyos? Now, ngayon nagpapakita dito, do you think wala po doon nung batang 1-year-old? Palagay po kaya ninyo, wala po doon buntis? Palagay po ba ninyo, wala po ba doon nung time na yun, nanganganak? Nung time na yun, mga kapatid, palagay po ba ninyo, wala po doon ng mga senior citizen? Palagay ninyo, wala doon mga PWD? Ha? Palagay ninyo, wala doon 5 years old, 10 years old, 15 years old? Kompleto. Kompleto. Pero naligtas ba sila? Walang may naligtas. Sabi ng Bible, kung di ang nasa loob lang ng arka. Mga kapatid, pakatandaan po ninyo, only those inside the ark were saved. Kaya maraming mga tao ang sisigaw, Noah! Noah! Buksan mo ang arka. Unfortunately, hindi si Noah ang nagsasara, hindi rin siya ang nagbubukas. The Bible says, and God closed the door of the ark. Anong ibig sabihin? Hanggat hindi pa sinasara ng Diyos ang pintuan ng arka, may tsansa ka pa. May tsansa ka pa.
Kaya mga kapatid, hanggat hindi pa natatapos ang plano ng Diyos sa kaligtasan, invite. I-invite mo, pag pumasok, maliligtas siya. Hallelujah! May tsansa ba ang mahal mo sa buhay? May tsansa ba ang iyong mga anak? May tsansa ba ang iyong mga magulang? May tsansa pa ang iyong mga kaibigan. Pero kapag sinara na ng Diyos ang pintuan, kahit si Noah, kahit gumamit pa siya ng bara, kahit lahat sila magbukas, dahil nakita nila, ay, nandun pa ang aking pinsan. Nandun pa ang aking kaibigan. Baka pwede naman. Unfortunately, wala pong salbabida. At ito ang matindi. Sa disenyo ng arka, isa po ang pinto, isa rin po ang bintana. Ang hindi ko maintindihan, paano sila nakahinga? Mainit din, probably, di po ba? Kaya lang mga kapatid, ano ba ang air? Spirit ng Diyos. Kung kasama mo ang Diyos, magpuproblema ka ng oxygen? I don't think so. I don't think so na magpuproblema ka ng hangin kung kasama mo ang Diyos. Kaya nga siya tinawag na Holy Spirit because Spirit means air. And the Spirit of God move upon the face of the earth. Yun ang sabi ng Genesis. Kung wala po yung Spirit ng Diyos, wala pong mabubuhay. Siyempre, may mga lampara sila doon. Pero kahit wala ka pang lampara, hindi ka magproblema sa liwanag. Dahil kung kasama mo ang Diyos mismo ang liwanag sa buhay mo. Hallelujah! In short, brethren, kahit ano pa man ang iyong buhay, nagbalya-balya man dyan. Pero kung kasama mo ang Diyos sa buhay mo, hallelujah, nothing to worry. Hindi ka dapat mag-worry. Dahil kung ating titingnan, mga kapatid, hallelujah, amateur na shipbuilder si Noah. Amateur, first timer. At wala pang mga research kung paano ang mga buoyancy. Sino ba nakaimbento ng buoyancy? Nitong uli lang yan na ang sinasabi nila, pwedeng lumutang ang bakal sa tubig. Wala pang mga research. Pero mga kapatid, hindi nalunod. Amateur ang gumawa, walang science, walang degree sa shipbuilding, walang degree sa engineering. Ha? Pero hindi nalunod sa ganito kalalaking mga alon, dating payapa yon. Hindi po yung payapa. Ngayon, noong 1900, merong gumawa ng napakalaking barko, bakal na barko, pinakamalaki. At ang sabi ng engineer, siyempre, lahat ng research ng paglutang, yung tinatawag na unsinkable furies. Sabi niya, itong barko, dinisenyo na sa kahit anong klaseng kalagayan sa dagat, lulutang at hindi lulubog. Sabi pa niya, even God cannot sink this. Pinangalanan niyang Titanic. First voyage, lumubog. Anong kaharap? Iceberg. Iceberg lang. Nalunod. Perfect ang mga engineer. Matalino. Lahat ng technology na latest nandun. Lumubog. Mga kapatid, kahit anong talino ng tao, darating ang araw, lahat ng teknolohiya ng tao, isasampal ng Diyos sa kanya. Dahil siya, hallelujah, iniinsulto niya ang Diyos. Maraming mga tao ngayon, iniinsulto nila ang kakayahan ng Diyos. Meron akong nakita na video, mga tao nag-insulto sa Diyos at anong nangyari sa kanila. At isa na dyan ang Beatles. Bumaba si John Lennon, ang sabi niya sa aeroplano, pagbaba niya sa aeroplano, sabi niya, we are more popular than Jesus Christ. Sumunod na buwan, patay si John Lennon. Mga kapatid, ito ang gusto kong maintindihan ninyo. Kung pinili ka ng Diyos, at kasama mo ang Diyos, wala kang dapat i-worry. Hindi ka dapat mag-alinlangan.
Hallelujah! Hindi ka dapat mawala ng pag-asa because God is complete. Sabi pa nga mga kapatid, lumaban man sa iyo ang buong mundo, pero kung kasama mo ang Diyos, walang makakatayo sa harap mo. Praise God. Hallelujah. That's a good news for those people inside the ark. But for those people outside, it's bad news. Because our time is also at the edge of God's judgment. Mga kapatid, kunting usog na lang. Kung napapagod ka na ngayon, kung nahihirapan ka na ngayon, karga-karga ng konti. Konti na lang to. Konti na lang na usog. Hallelujah. God will settle the ark. For the first time since the time of Noah, the world was shut down. Napunan nyo ba yon? First time. And that is the time of our generation, mga kapatid. There were violence and wickedness everywhere. Nakita po ba ninyo? Lahat na lang ng kaguluhan. Ang mga tao baliwala, partying. Hala, party dito, party doon, inuman dito, inuman doon, kainan dito, kainan doon. Praise God. Wala na pong katigil-tigil ang mga tao sa kasiyahan. Hindi niyo po ba alam kaparian nito ang panahon ni Noe? Ha? Wala na silang pakialam. Noon, mga kapatid, kapag ikaw ay homosexual, kinakahiya pa. Ngayon, ipinangangalandakan pa. Ang hindi ko maintindihan, mga kapatid, pag ang kanilang paniniwala ay iyong insultuhin, mabibilanggo ka? Pero bakit ang atin? Paniniwala natin yon. Conviction natin sa Panginoon yon. Bakit okay lang nilang gawin yon? Hindi ko yun maintindihan. Kasi sabi nila, karapatan daw nila yon. Karapatan din natin na magiging tama ang isip ng ating mga anak. Eh bakit kung magpahayag sila ng ganyan, hindi sila nabibilanggo? Hindi sila mahuli. Nagpapakita, lalaki sa lalaki, nag-aalikan, makita ng iyong anak, anong sasabihin? Hindi mo ba corruption of minors yun? Based on God's Word. Nakita niyo po ba kung gaano naka-retarded ang mundong ito? Kaya nga sabi ng ating Panginoon, save yourself from this untoward generation. Do not be like this world, brethren. Huwag kayong gumaya, hallelujah, maging sa mga appearance, nakakalungkot dahil may mga tinatawag ang Diyos na dati sila ay inayos ng Panginoon, but they try to return to the world and they look like the world. Mga minamahal, anong nangyari? Kunti na lang tayo, nababawasan pa. Praise God. Nakakalungkot ito sapagkat mga kapatid, ito ang nangyayari noong unang panahon na kung saan ang Diyos, hallelujah, naubos ang pasensya ng ating Panginoon. Hallelujah, and He executed judgment. Mga kapatid, tama ang sinabi ni Pastor Rod. Kailan tayong tumayo? It's time not to keep our silence. Why? Because judgment is coming if the people of God will do nothing. Hallelujah. Praise God. Ang sabi ng Luke 17, and as it was in the days of Noah, so shall it be also in the days of the Son of Man. What they did? They did eat, they drank, they married wives,
And they were given in marriage. That means lalaki babae nag-aasawan. Normal. Masaya ang buhay. Until the day that Noah entered into the ark. And the flood came and destroyed. Di mo. Ang mga tao ngayon, baliwala. Thank God sa pandemic na ito. Kasi marami pong namulat. Alam niyo nung last Sunday, it seems like God is giving us this impression we need to open our eyes. We need to have a new beginning of the way we think about serving God. Hallelujah, God is leading us. Let's change our mind and our heart in our service, in our worship. Hallelujah, sa lahat ng ginagawa natin sa Panginoon. Kailangan na mabago, mga kapatid. Ang mga taong ito, they thought everything is normal. Pero kung ating titingnan, mga kapatid, wala silang kalam-alam. Parating na ang judgment. Pinagtatawanan pa posible si Noah. At sinasabihan pa nila posible, Noah, more than 50 years ka nang nagpipreach. Hindi ka ba napapagod? Walang nakikinig. Walang sumusunod. Walang naniniwala. Anong sabi mo, may ulan? Saan? Gagawa ka ng arka, sinong papasok dyan? Saan mo palutangin yan? Huwag mo sabihin, tulungan ka pa namin itulak sa dagat yan. Lahat ng insulto. Kung kagaya tayo ni Noah, mga kapatid, posible, matagal na tayo tumalikod. Matagal na tayo tumalikod. Pero si Noah, hallelujah, ang kanyang pananampalataya sa salita ng Diyos, alam niya mangyayari. Hallelujah, everything that God said shall come to pass. Maybe not now, maybe not tomorrow, but it shall come to pass. Kaya, the same way, if it is judgment, kung hindi man ngayon, darating yon. The same way in blessing. If it is not now, but it will happen soon. Hallelujah. Yan po ang pananaw ni Noah. At ang sabi ng Panginoon, lukso po tayo sa 33 hanggang 36. Anong karakter ng mga taong ito? And whosoever shall seek to save his life shall lose it. Mga minamahala ang mga tao ngayon, ang isa lamang ang kanilang mga pinagsisikapan. Ang magkaroon ng magandang buhay. Ang magkaroon ng mga ari-arian, magkaroon ng mga maraming pera, magandang bahay, may kotse, may negosyo. Yan po ang pinagkakaabalahan ng tao. Pero mga kapatid, kung yan lang ang focus ng iyong buhay, ang sabi ng ating Panginoon, whosoever shall seek to save his life, shall lose it. Mawawala mo ito. And whosoever shall lose, ito ngayon, shall lose his life, shall preserve it. Anong ibig niyang sabihin dito sa ibang verses, mga kapatid, o ibang book, nagsasabi, whosoever shall lose his life for my sake, he shall have it. Anong ibig sabihin, mga minamahal, kung ang ating buhay ay ginugugol natin para sa Diyos, hindi sayang. Kung ang inyong buhay ginugugol ninyo sa material na mga bagay, sayang! Kaya ang inyong buhay, mga kapatid, balansin ninyo, parehas na ibinigay sa atin ng Diyos ang ating katawan at ang ating espiritu. Pakainin mo ang iyong katawan, pakainin mo rin ang iyong espiritu. Hallelujah! Paglingkuran mo ang Diyos ng iyong laman, paglingkuran mo rin siya ng iyong espiritu. That's God's plan. Hindi niya ibig sabihin na mamatay na lang tayo sa gutom, hindi na tayo magtrabaho. Ang ibig sabihin ng ating Panginoon dito, mga kapatid, habang ikaw ay nagsisikap na mabuhay, sikapin mo rin na mabuhay. Hallelujah, after this life, the eternal life, yun ang sikapin mo. Hindi lang ang ngayon. Hindi lang ang ngayon.
Dahil ang mga pera na yan mawawala. Ito pa ang matinding dugtong ng Panginoon, mga kapatid. Kinonect niya sa rapture. Ano ang nangyari sa rapture? Sabi niya nga, I tell you in that night, there shall be 2 men in one bed. The one shall be taken, the other shall be left. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Hindi ito ibig sabihin na paisa-isa lang talaga. Ngari, pareha kayong na-convert na mag-asawa, tapos isa lang, mamili ba ang Diyos na sino ba yung isama ko sa inyo? Yung isa kailangan maiwan eh. Hindi. Ang tinutukoy ng Panginoon ay ganito, posible po mag-asawa kayo, ikaw lang ang maligtas, ang asawa mo maiwan. Kasi kung ayaw ng asawa mo sumunod, wala kang magawa. Kung ayaw ng iyong mga anak sumunod, wala ka rin magawa. Pero kung ikaw magulang, dapat mga kapatid, kung under pa sa'yo ang iyong mga anak, mga kapatid, responsibilidad mo na iligtas sila. Pero kung ikaw anak, ayaw na magulang mo, wala kang magawa, ang gagawin mo, pray. Pray that God will save your family. Hallelujah. Ang sabi niya, 2 women shall be grinding together, the one shall be taken, the other left. That means sa inyong trabaho, posible ikaw, magkakasama kayo dito. Nagtatrabaho kayo, isang mesa lang, biglang, ikaw nawala, siya naiwan. Pwedeng doon sa field, sabi nga rito, 2 men shall be in the field, the one shall be taken, the other left. Ang tinutukoy dito, mga kapatid, ang sino lamang na sumunod sa kalooban ng Diyos, sila lamang ang makapasa sa araw ng pagdating ng ating Panginoon. Hallelujah! Pakatandaan ninyo, mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoon, except a man be born of water, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Anong ibig sabihin nito? Kung hindi ka may panganak muli, ay hindi ka makakita ng karya ng Diyos. And he said, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? The kingdom of God is the new country, the new promised land para po sa ating lahat. Pero bago ka mapunta doon, kailangan may panganak kang muli. Dahil ang una mong kapanganakan, mga kapatid, ay makasalanan. Kailangan kay panganak muli. Paano ka may panganak muli? Sabi ng ating Panginoon, kailangan kang may panganak sa tubig at espiritu. Yan po ang nangyayari kapag ikaw ay nabautismoan sa pangalan ng Panginoong Isus. Hallelujah! Kapag ikaw ay nabautismoan sa pangalan ni Kristo Isus, that means you change your citizenship. Nagbago ka na. Hallelujah! Hindi ka na taga-mundong ito. Hallelujah! You do not belong to this world. Kaya mga minamahal, tandaan po ninyo ito, John 3:3, John 3:5, Acts 2:38, yun po ang ating passport. Sa bawat bansa, when you get out of your country, you need a passport. Pagdating mo sa kabilang bansa, you need a passport. Mga kapatid, kung hindi kumpleto ang passport nyo, kumpletuhin nyo na. Dahil malapit na tayong aalis. Hallelujah! Why? Because we don't belong to this world. Ang sabi ng ating Panginoon, for our citizenship is in heaven. Oh! Fellow citizen of heaven! Whence also we wait for a Savior, the Lord Jesus Christ. Pagdating po ng ating Panginoon, siguraduhin mo na ang passport mo, kumpleto mga kapatid. Hallelujah, kinakailangan ikaw ay merong bautismo sa pangalan ni Kristo Isus. Dahil ang pangalan ng Panginoong Isus, tatak sa iyong kaluluwa. Tatak, hallelujah, sa iyong espiritu. At kailangan yan, mga kapatid, ikaw ay nakatanggap ng banal na espiritu. Be honest to yourself. If you don't feel yet the Holy Spirit in your heart, decide right now. Because the coming of the Lord is so near. Mga kapatid, kung ikaw man ay nakareceive ng Holy Ghost,
Sigurado ka pang nandyan pang Holy Ghost? Sigurado ka pa? Kasi ang pagkakalam ko, kung buhay na buhay pa ang banal na espiritu sa puso mo, para kang nagliliyab na apoy sa worship. Hallelujah! Hindi lang basta nadeklara ka. Walang silbi ang aming pagdeklara, mga kapatid. Walang silbi dahil kami nagdeklara lang dahil nakita namin ikaw. Hallelujah! Siguraduhin mo sa iyong puso, the Holy Ghost is still there in your heart. Hallelujah! It's like a fire. Whoa! Hallelujah! Citizens of heaven, hallelujah, you are a worshiper of God. Let all stand up, let all worship God. Hallelujah, those who have not yet received the Holy Ghost, receive the Holy Ghost right now. Kung ikaw ay wala pa, kung may Holy Ghost ka na, huwag kang makontento, hallelujah, sa baga. Huwag kang makontento na baga lang ang meron ka. Hallelujah, paapuyin mo ang iyong puso. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Right now, ang apoy ay hindi kusang nananatili. Mayroon kang dapat gawin para ang apoy ay lumiyab. Lagyan mo siya ng panggatong. Lagyan mo siya ng olive oil. Hallelujah. Sabi pa nga ng Panginoon, beaten olive oil. Hallelujah. Hallelujah. Hipan mo siya. Hipan mo ng mga pagpupuri. Hipan mo. Hallelujah. Hipan mo. Hallelujah. Blow. Blow it with your worship. And let the fire, hallelujah, shall rise up. Whoa! Hallelujah. 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 Hindi ako kontento na maligamgam ang makabako. Baga lang ba? Baga? Okay ka na sa baga? Okay ka na ba sa baga? Hindi. Ako hindi. Apoy. Apoy ang kailangan. Hallelujah. The Holy Ghost. Oh, glory, glory, glory. Pagtunog ng trumpeta, dapat kompletong passport. Kompletong passport mo sa langit. Dahil susunduin tayo ng Panginoon. Hallelujah! Pag narinig na natin ang ganitong tunog, mga kapatid, patunugin natin ang trumpeta. Fall! Hallelujah! Let's worship the Lord! Hallelujah! Oh! Oh, hallelujah! Citizens of heaven! Citizens of heaven! Hallelujah! Come on! Hallelujah! Let's celebrate! Let's celebrate! Hallelujah! Oh!